Guys, alam ko naalala pa ninyo yung sinasabi ng ating kaibigan, no? Sinabi po ng ating kaibigan, maraming mga taong sasalubong ng New Year na mawawalan ng bahay. Ito na po nangyari. Ngayon, ang nakakalungkot lang po dito sa Cebu talaga, no? Ang pinakamaraming damage. Grabe. Nilubog ng baha. Ngayon, nandito si kaibigan, magpapaabot po ang ating kaibigan po ng balita tungkol po doon sa part ng Luzon. Ngayon may nakita si kaibigan na nabubuong kalamidad. Mag-ingat po ang Luzon ngayon, guys, dahil po sa nakita ng kaibigan po natin. Huwag lang po tayong magalit sa mga kaibigan kung ano man po ang kanyang nakikita, dahil po okay lang man po kung hindi kayo maniniwala nito. Basta nasa inyo lang po ang pagpapasya kung maniniwala kayo nito. Basta sa amin makapagbigay kami ng paalala tungkol po sa taga Luzon, part ng Luzon. Mag-ingat po kayo dahil ay mayroon po daw nakita si kaibigan doon na posibleng mangyayari ang nangyayari doon sa Cebu, kaibigan. Kung sa man yun di ka tinuod, kaibigan, kung sa man po di nakita, ano po ba talaga ang nakikita nyo dito? Talagang doon po talaga tatama? Oo nga guys, sabi ng ating kaibigan, ipinapahanda lang natin sila kay itiit. Kasi sa Disyembre may nakikita kami na ang Luzon na naman po ang nakitaan po ngayon ng sign, guys, na hindi maganda. Ito po yung tulad dati, no, sinabi na ating kaibigan nung isang araw na marami talagang mga taong mawalan ng bahay kapag Disyembre. Sos kaluoy yun. O sa paman imo ang nakita ani kaibigan na mahitabo pa ani. Sa Bagyo na naman, guys, mag-ingat din kayo kapag magkakaroon po ng kalamidad dyan sa part ng Manila, sa Manila. Posibleng ang bagyo din ay maaapektuhan nito. Mag-ingat kayo. Hindi na po tayo paligoy-ligoy pa, guys. Ang sinabi lang ng ating kaibigan, yun lang din po ang ipapaabot natin. Basta mayroon pong nakita si kaibigan sa Luzon, at saka doon sa area ng Luzon, mag-ingat kayo kasi sabi ng ating kaibigan, hindi pa ito ang katapusan ng sakuna na tumama doon sa Cebu. Marami pang mga lugar dito ngayon na posibleng madadaanan sa nadadaanan po ng taga Cebu. Kaya Manila, guys, ang pintang tanan. Kinsa man tong mga kababayan ko na ako diha nga mga taga yung mga Bisaya dyan, baka mayroon kayong mga bahay dyan sa malapit sa Kasapaan, no, sa Ilog. Kung lagi po kayong naaabot, pwede naman sigurong maghanap muna kayo ng malilikasan, kaibigan. Grabe itong nakita ng ating kaibigan itiit. Grabe talaga ang kalamidad na nakikita po namin, no? Marami pang papasok na kalamidad dito sa bansa ninyo. Pero sa ibang bansa, kaibigan, parang hindi naman totally na karang sunod-sunod ba? Bakit po dito na ibuhos lahat ang sakuna dito sa Pilipinas? Yun po ang problema, guys. Kaya sa lahat po ng makapanood sa atin, pakishare para makapaghanda ang Manila nito, Luzon. Maghanda tayo, ayaw mo wag po kayo matakot, no? Sabi lang ng ating kaibigan, mas maganda ipinapahanda natin. Kasi tulad po ng sinabi ng ating kaibigan, gumawa tayo ng dakit, no? Yung gakit, gumawa tayo ng gakit, pero wala man. Di anong nangyayari?
di ba? Maraming napapahamak ngayon, maraming taong missing guys na hindi pa nalalaman na ilan ang bilang ngayon na namamatay dyan sa Cebu. Ngayon po kaya nagpapaabot na kami ng advance kasi nakita ng ating kaibigan marami pa daw nga papasok na kalamidad na masasagupa ng tao ngayong hinapos ng Nobyembre at Disyembre, ha. Lagi po namin kayong pinapaalalahanan, wala man kaming magawa kundi yun lang po ang aming magawa. Huwag po ninyong panghinayangan po kung hindi gaano ka ganda ang likasan ninyong bahay, kasi yung kadalasan po yung mga mayayaman hindi talaga sanay sa mga may hirap na pamamaraan, kaibigan. May unta og kana unta sila saldi ko ang bahaon guys, katong mga Romualdez, katong itong mga corruption ba, mga magnanakaw. Tanawa karon sa nahitabo, grabe ang nahitabo karon nga mga baha kung gipatasan unta ng mga kuan diya recrap, siguro dili ra siguro na maingana guys. Wala man natarong pagtrabaho sa gobyerno, mo na ingana na karon tungod sa danghagan, tungod sa kakawatan. Kawawa ang mga tao na naaapektuhan ngayon. Kaya ingat na lang Luzon, ingat na lang kayo.